Hello mga ga, marami kasing nag-request nito. Nagagawa tayo ng 3/4 lang sa cup na harina ng ating vanilla chiffon at lulutuin lang natin sa ating kaldero or kasirola or kawali man dyan na walang tubig. Kaya tara na. So dito prepare natin muna yung ating holmahan at isit aside lang muna natin to. Mag-separate muna tayo ng 3 piraso ng large na itlog. Ingatan lang talaga natin yung ating egg whites na hindi yan mahaluan ng kahit maliit or konti na egg yolk. At dito na unahin natin gawin yung ating cake batter mixture. So dito sa ating 3 pirasong egg yolk, maglagay ng 1/4 teaspoon ng asin, 2 tablespoon ng white sugar, at 3 tablespoon ng mantika. And then haluin muna natin yan at maglagay tayo dito ng 1/4 cup na evaporated milk. At pag natunaw na natin yung mga dry ingredients natin, magsala na tayo dito ng 3/4 cup na cake flour. At lagyan ko lang ito ng half teaspoon na baking powder. At haluin lang natin ito ng bunggang-bungga para kuminis yung mixture natin. At dito nga, sobrang lapot lang yung aking mixture, kaya nag-add ako dito ng 1 tablespoon na tubig. Dapat kasi dito ay katamtaman lang yung lapot ng mixture natin. Kagaya nito mga ga, ito yung kalapot, ito yung consistency, at isit aside lang muna natin. So dito na tayo sa mirang, ito yung 3 piraso natin na large na egg whites. Ito yung ilagay ko na 1/2 teaspoon ng baking powder na natira natin. Pwede naman kayong gagamit dito ng suka, pwede ding cream of tartar. Parehas lang yung sukat. At ilagay natin dito yung 1/3 cup natin na puti na asukal ng paunti-unti lang hanggang sa ito'y maubos. At pag naubos na natin na ilagay lahat yung ating asukal, ay batihin lang natin yan ng ilan lang ng mga minuto, depende sa ating gamit na hand mixer, hanggang sa makuha natin yung medium step peaks ng ating mirang. Hanggang sa maging ganito yung consistency niya. At i-fold natin dito sa ating cake batter mixture yung mirang natin. Pero kukuha muna ako dito ng konti lang muna. Mag-tempered muna tayo dito ng konti lang na mirang. At pagkatapos ay pwede na nating ilagay lahat yung natira pa natin na mirang. At cut and fold ulit or haluin lang talaga ng padahan-dahan lang. Huwag manggigil. At kailangan ay huwag lang natin itong ma-over-mixing ha. At depende na ho yan sa inyo kung anong na sizes yung gagamitin ninyo dito or anong shape. Ay depende na ho yan. Basta huwag lang masyadong malaki ha. Kasi kunti lang naman yung ating mixture. At kung sa kasirola or kaldero or kawali man dyan na inyo ito lulutuin, ay kailangan nakapag-preheat na kayo. Kung sa oven, ganun din, kailangan ay nakapagpainit na kayo. At dito mga ga, ay mahina lang yung apoy ng aking kalan dito. At ito ay hindi ko binuksan sa loob ng 30 minutos. Pagkalipas ng 35 minutos ay ito na binuksan ko na, ay pak na pak. Napakaganda ng outcome ng ating chiffon. At para hindi din ako mapaso ay pinalamig ko muna ito bago ko yan tinaob. At dahil medyo na overcook ito ng konti kasi 35 minutes ko nga ito nakuha, dapat 30 minutes lang, ay yung ginawa ko ay kinuha ko yung mga crumbs sa bandang gilid para puti yung outcome niya or puti tingnan. Ayan ga.